Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating church online service ngayong umaga. Nais ko pong batiin ng bawat isa ng Happy Sunday. So sa ating po mga miyembro, maging sa ating mga kapatid na bago lamang na makakasama natin ngayon, kayo po ay welcome na welcome sa ating church online service. So, salamat po sa paglalaan ng oras para magsama-sama tayo muli sa ating pag-aawitan, pagpupuri, pagtataas sa ating Diyos na dakila. So, ngayon pong umaga, tayo po ay pangungunahan ni BJ para sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasunod po nito ang pangunguna ng praise team sa ating pag-aawitan. At higit sa lahat, ang ating pakikinig ng salita ng ating scripture na pangungunahan po ng ating pastor. So, para naman po sa ating mga announcement, ang ating pong Coffee Fellowship ay nagpapatuloy every Sunday, 5 p.m. So, kung kayo po ay available during that time, feel free na umattend sa ating fellowship, sa ating online fellowship. So, ang link po ng messenger room ay sinesend sa ating official group chat. So, kung kayo po ay interesado, so check nyo po yung profile ng ating kapatid na Julius or manghingi po tayo ng link sa kanya. So, kadalasan po siya po ang nagsisend ng messenger room link para po sa ating coffee fellowship. So, nais rin po namin magpasalamat sa mga kapatid natin na patuloy na nagbibigay ng kanilang offering. So, malaking tulong po ito para po sa ating iglesia, maging sa ating mga kapatid na nangangailangan. So, kung kayo po ay nais na magbigay ng ating kaloob, lumapit lamang po kayo kay Teacher Myrna o kaya naman po kay Tita Ted. So, kasunod po ang ating service. So, ito po ay nagaganap every 10 a.m. ng umaga. So, ngayon po ay nagkakaroon na tayo ng live service. So, every other Sunday po ito. Kung kayo po ay interesadong umattend physically, kung gusto nyo po nang bumalik or bumusita at makapunta muli sa ating church, maramdaman ang bawat isa na sama-samang nagpupuri sa ating Panginoon, magpasabi lamang po sa ating mga leaders, especially po kay Kuya Julius, kung kayo po ay a-attend ng ating live service para po mailista ang inyong mga pangalan. So, alam ko po na ang bawat isa ay excited na sa ating service ngayong umaga, kaya naman po tayo ay pangungunahan ni Jazz sa ating opening prayer. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, kayo po na pinadakila sa lahat, kayo po na pinamapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat, Panginoon, sa araw po na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po muli na pinagkaloob po ninyo upang makapanambahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa nagdaang linggo ito, Panginoon, na punong-puno ng biyaya at pumamahal po ninyo. Dalayan po namin, Panginoon, na kayo po nawang kumilos sa gawain po nito, kayo po nawang kumilos sa buhay ng bawat isa. Alisin niyo po muna, Panginoon, ang anumang mga alalahanin, Panginoon, kaya niyo pong mag-focus ang bawat isa sa inyo. Dalayan po namin, Panginoon, na gabayan niyo po, Panginoon, yung mga taong gagamitin niyo po para po sa gawain na ito. Naway ang salita po ninyo, Panginoon, na aming maririnig sa araw po na ito, ay naway maitimo po namin sa aming mga puso't isipan at i-apply po namin sa pang-araw-araw po ng buhay. Maraming salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa Aklat ng Roma, Kabanata 10, talata 5 hanggang 15. Romans, chapter 10, verses 5 to 15. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Natapwat, sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? O sino ang mananaog sa kalalim-laliman? Datapwat, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid, bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon
at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay niyang mag-uli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikakatuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang mga Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano nga silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo po kaming awitan ng Diyos sa umagang ito. Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa'yo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalinga mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsamba, wagas itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay, ika'y aking hahandugan ng pagsamba, wagas itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo, kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa'yo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalinga mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang, wagas itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay, ika'y aking hahandugan ng pagsamba, wagas itataas
ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. So magandang umaga po ulit sa bawat isa sa atin. Morning. And welcome ulit sa ganitong klaseng pag-uusap or yung fellowship na ginagawa natin. No? So ginagawa natin itong portion na ito ng ating service para mas meron tayong matutunan sa mga ating spiritual life o yung mga dapat ba or dapat bang gawin o masama ba gawin. So ngayon pag-uusapan natin yung mga typical questions, especially paparating na ngayong undas. Tama ba? Excited ba kayo guys? Good morning sa inyong lahat. We have here, nandito si Pastor, Good morning sa inyong lahat. Kuya Edwin, and si Ate Jen. Morning. Morning. Morning sa inyong lahat. Alright, sige. Mag-start na tayo sa una nating topic. No? And yung Question. una nating topic or unang question, yung una nating question is, tama ba or okay lang bang jumoin sa isang Halloween party at magsuot ng Halloween costume? Okay lang ba yon? O, sige kayo muna. Sa akin, ang take ko dyan, no? Okay lang siguro para sa akin. Okay lang na mag-join ng Halloween party as long as there's no spiritual, yung hindi related sa spirituality nung uma-attend. Basta kung ang gusto niya lang magkaroon na kaya siya sumasama doon dahil gusto niya to have fun. Siguro sa akin walang problema 'yan. Actually, ano yun kung Biblia ang pag-usapan, wala naman talaga sinabi ang Biblia, no? Ngayon, ang sinasabi naman ng iba, kasi yung costume ay evil, quote-unquote evil. Pero, tayo nagbigay nun Tayo nagbigay nung evil na yun Kasi, like for example, si Chuck Swindoll, many years ago, narinig ko siya. Sabi niya, meron siyang statue ni Satan doon sa kanyang table. Nagugulat yung mga estudyante pag nakikita yon. That's because, yung picture na yon o yung image na yon o yung imahe na yon, hindi naman talaga yun ang image ni Satan, yung may sungay, tsaka may buntot, tsaka may fork, no? Tayo na lang nagbigay ng tao na lang nagbigay ng description na yun. Ngayon, yung evil na sinasabi natin na yung mga sinusuot ng mga tao, saan ang galing yun? Sa Biblia ba, ang Biblia ba nagsabi na yung larawan ng bungo o yung ganito, na matangos ang ilong o tapos mayroong mahabang tenga. Sinabi ba ng Biblia na yun ang evil? Ang tao na lang ang nag-describe yun Sa paglipas ng panahon, na-define natin yun as evil. So sa Halloween, yung mga costume din na sinusuot nila, sinasabi ng kultura natin na masama yan dahil yan ay nakakatakot, yan ay evil. Pero ang kultura na lang ang nagbigay ng definition noon, hindi ang Biblia. So, kaya kung ipapaliwanag natin sa mga bata yan na gano'n, safe yun. Kaya nga lang, nasa sa atin yung responsibility na ipaliwanag sa kanila na yung ginagawa nila ay walang spiritual bearing or wala, katulad na sinabi ni Edwin, hindi dapat magkaroon ng spiritual impact sa kanila yon. Although sa kultura nga, sinasabi nila na yan ay masama o yan ay evil, yan ay kay Satan dahil yung itsura. But then again, yung itsura ay tayo na lang nagbigay na yun ay masama. Kaya hindi biblical na sabihin na yan ay kay Satan dahil yung itsura. Dahil wala namang definition o walang description ng Biblia tungkol sa mga ganyang bagay. Tayo na ang gumawa niyan. So para po wala yung pinagkaiba kapag yung, halimbawa, sa mga National Book Week, yan, may mga
naka-costume din yung mga bata ng mga nasa libro, yung mga Cinderella, ganyan. So parang yung character sa libro, yung ginagaya nila, kumbaga nagsusuot sila ng damit. So parang sinasabi po natin ngayon na kapag nagko-costume sila ng Halloween, kumbaga wala namang spiritual na bearing yan sa atin. Basta, again, ipaliwanag sa mga bata. Yun ang ron, na pinakamahalaga. Okay. Next question, Yos. For our next question naman, ito po, common ito sa mga Pinoy o meron nga mga members natin na pag-uusapan itong ganitong klaseng topic. Yung paru-paro daw po ba kapag nakita ka ng paru-paro sa isang tahanan o isang bahay, yun daw po ba ay senyales na nagpaparamdam yung isang mong kapamilyang namatay? Meron po bang katotohanan yun o meron ba siyang biblical basis sa dapat na pinagbabasihan? Nakaransa ba kayo ng ganun? Yung parang pag-alulong ng aso rin, di ba? Oo, Na parang pag ganun din. umalulong Pag namatay. Pag may namatay, umalulong yung aso. So, siguro sabi nila may nakikitang namatay or kaluluwa or something na. Siguro sa akin, hindi yun, walang ano yun, paano ba masasabi? Katotohanan. Hindi yun related, walang relasyon yung pagtahul o pag-alulong ng aso or pagpapakita ng gamo-gamo. Paru-paro. Ng paru-paro Paru-paro. sa dahil may namatay. Parang hindi ako doon. Hindi, nangyari yan kasi, siguro, yung mga matagal na matanda noon, no? May nakita silang paru-paro sa balog. Kasi unusual yun eh. Unusual na pangitain yun, di ba? Sa loob ng bahay, gabi, makakita ka ng paru-paro. Unusual yun eh. Ang paru-paro, usually, nakikita mo sa hardin o kaya sa halamanan. Pero sa loob ng bahay, makakita ka ng paru-parong itim. Unusual yun. So, binibigyan agad natin ng definition yun o binibigyan agad natin ng kahulugan yun na merong, merong ibig sabihin to. Ngayon, nagkataon naman, yung mga matatanda noon, iniisip nilang ganun, biglang may kumatok sa pinto, oy, namatay si hindi ba alam. So, bigla niya na-connect yun. No? Na-connect niya yun. May paru-paro, sakto namatay, ito pala yung ibig sabihin nun. So, naipasa sa mga kamag-anak niya, sa mga apo niya, sa generation. So, yun ang naging nakamulatan. Kaya yung mga tao, pag nakakita ng paru-paro sa loob ng bahay, may namatay. Ganun din, with the same with pag-alulong ng aso. Paano kung yung aso hindi lang matae? Kaya ganun yung pagtahol niya o pag-alulong niya. Pero nagkataon, coincidence na may namatay, so na-connect yung dalawa na yun. Yung namatay, tsaka yung pag-alulong ng aso. Pero sabi ko nga, baka yung aso na yun kaya umalulong dahil hindi lang matae. Pero dahil may namatay din at yung pagkakataon na yun, binigyan ng connection, so sa paglipas ng panahon, yun na, naging kaisipan na, superstition, kumbaga. Yeah. Naging pamahiin. Pero in fairness din, no, yung katulad nung napanood ko yung yung Twilight, alam niyo ba yun? Yung saga, yung may werewolf doon na tsaka vampires, di ba? Nung may namatay, umalulong din yung aso. So, ibig sabihin, yung pag-alulong ng aso, may, hindi lang sa Pilipinas, parang siguro nakakuha rin ng ibang, sa ibang bansa. Hindi natin alam, pero ang dami-dami namamatay na hindi naman maalulong yung aso. Yun nga. Tsaka may mga pag-alulong din ng aso na wala namang namamatay. Siguro kinuha lang din natin yung sa ibang bansa. Marami tayo din sa ibang bansa. Posible naman. Posible. Nangopya lang pala. So, clear yun na wala tong biblical basis. No? Wala. Hindi totoo yan. Ano yan? Pamahiin, ganon? Pamahiin. Yeah, parang ganon. Lalo na sa Pinoy. Parang diba? chismis na kumalat. Jesus na kumalo. Alright, sige.
So yung huli nating topic o yung huling question na nandito sa akin, eto medyo malalim itong question na to. Magiging perfect na ba tayo kapag tayo ay namatay? Yan, ako nag-ano yan eh. Ako Ayan, galing kay Kuya Edwin yan. Nag-open yan eh. Kasi ang, di ba, naituro sa atin, parang hindi binibigay ng Diyos hindi tayo ginagawang robot ng Diyos, kumbaga. So, parang, pag namatay ba tayo, yung moral perfectness natin, yung perfection ng morality natin, i-impute ba ng Diyos yun sa atin? Or kailangan natin i-develop yun kahit na pagkatapos nating mamatay? So, meaning to say, kung merong ngayon lang na born again, na tumanggap kay Kristo, tapos namatay siya kinabukasan, wala siyang panahon para abutin yung develop yung kanyang morality, no? Pagdating ba sa kabilang buhay, ibibigay ba sa kanya ng Diyos yun or kailangan niya pang i-develop yun pagdating doon? Basta tandaan natin, no? Hindi parang kasi dapat kung gusto ng Diyos na maging perfect na yung morality natin, once na makakilala tayo sa Diyos, dapat ibinigay niya na sa atin yun. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun na nangyayari. Diba? So ano sa tingin niyo? Maraming admonition sa Biblia na kailangan natin na lumakad ng pagsunod sa Diyos. No? We aim for perfection, sabi ni Paul. And then sabi ni Christ, be perfect as your heavenly Father is perfect. So, dito sa lupa, dito natin ginagawa yan eh. No? Yung ating spiritual growth, yung sanctification, yung Christ-likeness, dito sa lupa yan. Ngayon, yung question natin, pag ba namatay ay magiging perfect na pagdating sa langit? Hindi ganun yun eh. Perfect. Yung pinag-uusapan natin dito, yung attitude, no? Yung morality, yung attitude mo kay Christ. Hindi yung physical perfection, hindi yung bodily perfection. Hindi yung hindi pagkakaroon ng glorified body. So, yung ating attitude kay Christ, kung halimbawa, si Julius, matagal ka ng Kristiyano pero hindi ka lumalago, wala kang heart kay Christ. Pagdating mo ba sa langit, pag halimbawa namatay ka, pagharap mo kay Kristo, bigla magkakaroon ka ng heart sa Kanya. Hindi ako naniniwala dun eh. Kung ano yung heart mo, nung namatay ka, yun ang heart mo kay Christ. So, kaya nga, narinig nyo sa akin yan, kung gusto mo sa langit, pero ayaw mo namang dito sa lupa, ayaw mo namang mahalin si Kristo, anong gagawin mo sa langit? Hindi pwedeng pagdating mo doon, biglang-bigla, love mo na si Kristo. Kung dito sa lupa, hindi mo siya love. The same, ganun din, hindi mo siya love. Kasi hindi babaguhin ni Lord yung attitude mo sa Kanya. No? Kasi kung pwedeng baguhin niya, dito pa lang sa lupa, binago niya na yun. At dito nga sa lupa, kailangan mangyari yun. Yung pagbabago ng heart eh. Di ba? Kasi we are called to be light and salt. Light of the world and salt of the earth. So, anong kailangan? Yung heart natin mabago. So, dito mas kailangan ni Lord na baguhin yung heart natin. Kaya kung hindi ginagawa ni Lord dito, ibig lang sabihin, meron tayong part doon. Ngayon, pagdating sa langit, ibig sabihin, pag namatay ka, biglang-bigla, meron ka ng love kay Kristo dahil lang namatay ka. Hindi ganun yun eh. So, kung ano yung heart mo kay Kristo, nang nandito ka sa lupa at namatay ka, yun din ang magiging heart mo sa Kanya. Although, hindi ko sinasabi, hindi ka papasok sa langit. Sabi ko din, kung narinig nyo na nasabi ko, contrary doon sa pananaw ng iba na kukunti lang ang mapupunta sa langit. Mali yun eh, hindi ako naniniwala doon. Dahil si God mapagmahal and He is gracious, gagawin niya yung magagawa niya para mas maraming makapunta sa langit. No? Kaya nga lamang, pagdating doon sa langit, ano yung heart natin kay God? And sanctification grows, no? Nagpapatuloy yun doon. So pagdating sa langit, hindi tayo perfect. Na katulad lang naiisip ng iba. Yung kung ano yung tayo ngayon, yung heart natin, yun ang magiging heart natin sa langit. And it continues to grow. Apo. Iba din po yung context ng nasa Hebrews 10:14. Sabi po dito, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy.
iba din po yung context nito. Iba yung context nun eh. Anong perfection yung sinasabi dyan? Hindi, yan yung perfection na binigay nung, Christ, yung nung dahil sa kamatayan kamatayan ni ni Christ. Oo. So, ganun pa rin naman eh. Pag kahit na nasa pagdating natin sa langit, andun pa rin naman yun eh. So, hindi naman mawawala na yun. So, kahit na hindi tayo perfect, but because of yung sacrifice na ginawa ni Christ, nagiging perfect tayo sa paningin ng Diyos. Pero, we still have to, kailangan ma-attain natin yung perfectness na katulad ni Christ. Nabanggit ko rin, no? Na kung gusto mo maging perfect at yung kamatayan ng bibigyan siya ng perfection, edi mas maganda, mamatay ka na ngayon. Di ba? Kasi dito sa lupa, may chance na mag-backslide ka pa o mawala yung pananampalataya mo o hindi ka magpatuloy. So, dito sa lupa, dito mo dinidevelop yun. Kaya huwag natin hintayin yun. Kaya nga, ayun eh, yun ang admonition sa atin sa Biblia. Okay, alright. So, Okay. I hope lahat tayo ay may natutunan sa mga oras na ito. Hindi lang tayong apat, kundi mga nakikinig din sa atin. So sa mga members po natin or mga viewers natin na gustong makisali sa ganitong usapan or kung meron kayong question na gustong i-raise sa ganitong usapin, pwede nyo pong i-drop yon sa messenger or sa group chat natin para makita natin kung pwede natin pag-usapan. So maraming salamat, Pastor Egay, Kuya Edwin, and Ate Jen for your time. Salamat sa inyong lahat. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. And God bless everybody. Good morning ulit. Morning. Bye-bye. Magandang umaga sa inyong lahat at sa Diyos ang papuri ngayong umaga at tayo ay babalik na sa ating Sermon on the Mount, the series, at tayo ay nasa ilang huling bahagi na ng ating serye. Tayo ngayon ay nasa Matthew 7, 1-6 at hopefully matapos natin ito sa susunod. Bago kami dumating dyan ay tapos na natin yung series. Ngayong umaga, tatalakayin natin ang verses 1-6 at gusto kong basahin natin ito sa Magandang Balita Biblia. Ganito ang pagkakasabi sa Matthew 7, 1-6 sa Magandang Balita Biblia. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ang pamagat ng ating talakayin ngayong umaga ay Getting What You Don't Need. Getting What You Don't Need. Medyo nagkaroon ng confusion dito sa title ng ating talakayin ngayong umaga, no? Sabi ni brother, akala ni brother tungkol ito sa pag-shopping. Getting what you don't need. Binibili mo yung hindi mo kailangan. May katuwiran si Neil doon na yun ang akala niya. Pero sinabi naman niya, hindi niya alam kung material na bagay ang tinutukoy ko. Si sister naman, akala niya tungkol sa panalangin. Kaya ang nilagay ni Lizelle doon sa digital notice natin nung una ay tungkol sa panalangin. Medyo kasi problematic nga yung title, ano? Nung ating talakayin sa English, no? Yung title sa English medyo problematic. Kasi getting what you don't need, parang ganun nga. No? Para sa panalangin o kaya sa shopping. Pero sa Tagalog, ang diwa nito ay ito. Nakakatanggap ba kayo ng hindi nyo kailangan? Nakakatanggap ba kayo ng hindi nyo kailangan? So yan ang tatalakayin natin ngayong umaga. Getting what you don't need. Tayo muna ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong pagiging Diyos namin. Salamat sa pag-ibig mo sa amin.
Salamat sa dakilang katapatan mo sa amin. Lord, thank you sa iyong kabutihan sa amin. We give you praise, we give you glory, we give you honor in Jesus' name. Amen. Merong isang kwento na merong isang lalaki kasama ang kanyang mga anak na sumakay sa tren. At habang yung kanyang tatlong anak, habang naglalakbay yung tren, yung kanyang tatlong anak ay naghaharutan, nagkakagulo, tatawanan, na nakakaistorbo na sa ilang mga pasahero. Samantalang yung lalaki ay nakatingin lamang sa kanyang mga anak at paminsan-minsan ay nangingiti sa ginagawa ng kanyang mga anak. At dahil nga sila ay maingay at nakakaistorbo, hindi na nakatiis yung isang babae at siya tumayo at sinigawan yung lalaki. Sabi niya, "Hoy, mister, hindi mo ba pwedeng patigilin ang iyo?" Sabi niya, "Hoy, mister, na konsentidor, hindi mo ba pwedeng patigilin ang iyong mga anak sa pag-iingay?" Sumagot ang lalaki, ang sabi niya, "Pasensya na po kayo. Pagod lang kasi ang aking isipan dahil kagagaling lang namin sa libing ng asawa ko. At kaya hindi ko masaway ang aking mga anak sa kanilang ginagawa sapagkat mahigit isang linggo silang malungkot at madalas umiiyak dahil nga sa pagkawala ng kanilang nanay. Ngayon ko lang nga silang nakita na nagkasayahan ng ganyan kaya hindi ko sila sinasaway." Biglang nagkaroon ng katahimikan sa loob ng tren at dahil doon, taos pusong humingi ng paumanhin ang babae dahil sa kanyang nasabi. Sa maraming pagkakataon na nalalagay din tayo sa tila ba kaparehong senaryo. Tulad nung sa tatay na yon. Nakakatanggap tayo ng mga salita na hindi natin kailangan sa isang pagkakataon. Sa ibang pagkakataon naman, katulad tayo ng babaeng sumigaw. Hindi natin batid ang tunay na pangyayari. Hindi natin alam yung background ng taong iyon o ng ibang tao, yung kalagayan nila. At tayo ay nagbibigay ng mga hindi magagandang komento. Minsan masakit pakinggan. Masakit na pakinggan ang mga salitang hindi natin kailangang matanggap o marinig kapag tayo ay nasa isang particular na kalagayan. Ayaw natin makatanggap ng mga ganong salita. Hindi natin kailangan ng mga yon sa mga sandaling yon. Dito sa Mateo 7, 1-5, itinuro sa atin ni Jesus na huwag tayong humusga ng ating kapwa. Ang sabi niya doon sa verse 1, huwag kayong humatol, huwag kayong humusga nang kayo ay hindi husgahan. Huwag kayong humatol nang kayo ay hindi hatulan. Sa totoo lang, ayaw nating makatanggap ng anumang mapanghusgang paratang mula sa ibang tao. Hindi natin kailangan ang mga ganitong pangungusga. At walang sino mang tao ang nangangailangan ng mga mapanghusgang salita dahil hindi ito kailanman nakabubuti at nakakatulong sa sino man. At dahil ayaw nating makatanggap ng mga ganong bagay, huwag din natin itong ibibigay sa sino man. Huwag tayong basta-basta huhusga. Pero gusto kong linawin na hindi masama ang humusga. Ang paghusga ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kasama yan sa ating pang-araw-araw na pagsasagawa ng mga desisyon. Hindi ito maaaring ihiwalay sa tamang pagpapasya at ang paghusga ay hindi maaaring ihiwalay mula sa pagtutuwid at pagsaway sa ating kapatid o sa ating kapatiran.
Hindi pwedeng paghiwalayin yun. Ang tamang pagpapasya, pagtutuwid, pagsaway ay nangangailangan ng tamang paghusga. Hindi ka makapagpapasya na bilhin ang isang gulay o prutas o karne sa palengke kung sa iyong panghusga, ito ay sira na. Di ba? Hindi ka rin marahil magpapasya na gamitin ang isang sasakyan para sa isang mahabang biyahe. Kung sa iyong panghusga o paghusga, ang sasakyan ito ay pwedeng magkaaberya. At paano mo maitutuwid o maitatama ang iyong kapatiran kung hindi ka marunong humusga ng tama at mali? Kaya mo itinutuwid ang iyong kapatid o kaya mo siya sinasaway ay dahil sa paghusga mo, sa iyong judgment. Mali ang ginagawa niya. Pero merong maling paraan ng paghusga. At ito nga ang ayaw Jesus na gawin natin. Ayaw niya na ibigay natin ito sa ating kapwa. Ano ba ang maling paghusga na hindi natin kailangan tanggapin mula sa ibang tao at hindi natin kailangan ibigay sa ating kapwa? Ang maling panghusga ay hindi ayon sa buhay pangharian. Hindi ito angkop sa buhay pangharian. Mali ang humusga kung hinuhusga natin ang isang tao o ang gawa ng isang tao na mayroong bahid ng mali siya, paninira, pamimintas, pangiinsulto, pagkondena at pagkainggit. Ulitin ko yun. Mali ang humusga o ang paghuhusga ay mali kung hinuhusga natin ang isang tao o ang gawa ng isang tao na mayroong bahid ng mali siya, paninira, pamimintas, pangiinsulto, pagkondena at pagkainggit. Ipaloob na natin doon sa salitang mali siya ay yung pagiging ignorante natin doon sa talagang background ng tao o background ng kanyang ginagawa. Na hindi natin muna inaalam yung talagang pangyayari. Ipaloob na natin yung sa salitang mali siya. So itong mga ito, may bahid ng mali siya, paninira, pamimintas, panginsulto, pagkondena at pagkainggit. Kapag yan ang tinataglay natin sa ating paghusga, mali ang ating paghusga, at yan ang tinatawag na pagiging judgmental. O sa ating salita ay pagiging mapanghusga. Nagiging mapanghusga tayo sa ating kapwa. At sa GTCC, gusto natin, dito sa GTCC, bawal judgmental. Bawal judgmental. Hindi kailangan din naman ng mapanghusga ng spirito. Sa halip, ang kailangan ng bawat isa sa atin ay pasensya, pangunawa, at encouragement. At iba pang tulad ng mga ito. At ang mga ito, ang inaasahan ni Jesus na umiral sa buhay ng mga nasasakupan ng kanyang kaharian. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa verses 3 to 5, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ibig bang sabihin niyan, na kung halimbawa napagsalita ako ng hindi maganda sa isang kapatid ngayon at siya'y nasaktan ko, bukas ay hindi ko pwedeng sawayin o ituwid ang isang kapatid na nakita kong gumagawa ng kasalanan? Yung ba ibig sabihin nun? Kung halimbawa ay merong isang kapatiran na siya ay nakagawa ng pagkakamali ngayong araw na ito at kinabukasan nakita niya rin ang isang kapatid niya na gumagawa ng isang mali. Hindi niya po pwedeng ituwid yung kapatid na yun dahil lamang meron siyang kasalanan. Yun ba yung ibig sabihin na
Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Di ba ibig sabihin nun? Kung tamad akong mag-alaga ng aking buhay spiritual, tamad akong paunlarin ang aking buhay spiritual, ibig sabihin, talagang tamad ako, spiritual life ko. Hindi ako lumalago. Pinababayaan ko. At pagkatapos mayroong isang kasama sa iglesia na nakita ko na piniperahan ng church. Alam ko talagang piniperahan niya. Halimbawa, wala ba akong karapatan na ituwid yun o sawayin siya sa ginagawa niya? Baka mamaya balikan niya ako, ikaw nga, paano mo kung sasabihin na mali yung ginagawa ko, tingnan mo muna yung sarili mo. Di ba? Minsan ganun eh. Yun ang nangyayari. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ko? Ganun ang merong troso nakabalandra sa mata mo. Yung may ibig sabihin nun, na kung ako ay merong nagawang kasalanan ngayon, hindi ako pwedeng magtuwid o sumaway ng isang kapatid kung siya ay nakita kong nagkakasala. Unfortunately, sa kasamaang palad, yun ang intindi ng marami sa talatang yun. Sa talatang ito ng sa mga talatang ito ng verses 3 to 5. Na walang karapatan ang sino man na magsaway o magbigay ng hatol o ituwid ng kanyang kapatid kung siya ay mayroong kasalanan sa kanyang sarili mismo o tinataglay na kasalanan sa kanyang sarili mismo. Kapag ganun ang unawa, nangangahulugan niya na kailangan munang maging perpekto ang isang Kristyano bago siya sumaway o magtuwid ng kanyang kapatid. Hindi ba? Na kapag ganyan ang unawa, ibig sabihin, si Pablo at si Pedro, wala rin karapatan na sawayin ang mga Kristiyanong nagkakasala dahil sila mismo ay hindi perfect. Kahit pa paano, may kasalanan sila dahil hindi sila perfect. Lingkod sila ng Diyos pero hindi sila perfect. So yung ba ibig sabihin nun na dahil meron kang kasalanan sa iyong sarili, meron kang kasalanan na taglay, at yan ay nagiging troso sa iyong mata, hindi mo pwedeng alisin yung puwing sa mata ng iyong kapatid. Yung ba ibig sabihin nun? Yun nga, karaniwan din ng pagkaunawa sa talatang ito. Pero mali yun. Burahin natin sa ating isipan ang ganong pagkaunawa sa mga talatang ito. Dahil hindi nang ibig sabihin nun. Kung nagkasala ako ngayon, at kinabukasan nakita ko ang isang kapatid na gumagawa rin ng kasalanan, pwede kong ituwid at sabay ng kapatid na yun. Kung ako'y nagkasala ngayon at nakita ko ang isang kapatid, kinabukasan, at may concern ako sa kanya, ayaw kong makaranas siya ng hapdi na katulad ng naranasan ko sa pagkakasala ko, pwede ko siyang ituwid, di ba? At pwede akong gamitin ng Diyos na kahit ako'y nagkasala, at lahat tayo ay ginagamit ng Diyos, kahit tayo nagkasala, kung makita natin ang ating kapatid, pwede nating ituwid yun, pwede nating sawayin. Dahil tayo magkakapatid kay Kristo. At wala sino sa ating ganap. Kaya burahin natin sa isipan natin yung ganong pagkaunawa sa mga talata ngayon. Dahil kahit sino man sa atin na nagkakamali, nadadapa, kahit ako halimbawa, ay laging nadadapa, meron akong karapatan at tungkulin ko na tulungan ng isang kapatid na ibangon kung siya ay nadapa rin. Yun ang diwa ng pagiging magkakapatid kay Kristo. Kaya kung halimbawa kayo ay itinutuwid ng isang kapatid dahil kayo nagkamali, pero yung kapatid na nagtutuwid sa inyo ay mayroon ding nagawang kasalanan, huwag ninyo sasabihin. Please, huwag ninyong sasabihin doon sa kapatid na yon. Sino ka para magtuwid sa akin ikaw nga may kasalanan? Huwag niyong sasabihin yun. Sapagat hindi yon ang pagiging Kristiyano. Yung attitude na yon, hindi yon pagiging Kristiyano. Pagiging pagano yung ganong attitude. Ulitin ko, pagiging pagano yung ganong attitude. Na ikaw mismo, alam mo, Kristiyano ka,
At alam mo, nagkasala ka. Pero itinuwid ka ng isang kapatid mo na nagkasala din. At sasabihin mo sa kanya, sino ka para magtuwid sa akin na ikaw mismo may kasalanan din? Huwag naman yung gagawin yun. Dahil lahat tayo ay hindi ganap dito sa mundo. Maski sila Pablo, si Pedro, ang mga apostol, hindi sila ganap. Pero meron silang karapatan at responsibilidad na ituwid ang mga kapatirang nagkakasala. At ganun din tayo. Kaya wag kayong babalik na gano'n. Wag kayong magre-react ng gano'n. Dahil hindi yon pagiging Kristiyano. Tanggapin. Kung kayo, alam ninyo sa inyong sarili, nagkamali kayo at itinuwid kayo ng isang kapatid na alam nyo na may kasalanan din, tanggapin yung pagtutuwid na yun. Dahil ang pagtutuwid ay hindi galing sa Kanya. Yun ay galing sa Panginoon. Itinutuwid lang kayo. Kinokorek lang kayo. Kaya ang isipin ninyo, sino ka para magtuwid sa akin? Ikaw mismo may kasalanan. Sino ka para alisin ang puwing sa aking mata, samantalang may trosong nakabalandra sa iyong mata? Huwag nating gagawin yan sapagkat unang-una na mali ang ganong pagkaintindi. Hindi yun ang ibig sabihin ng mga talata ngayon. Alam ba ninyo kung anong yung trosong sinasabi ni Jesus dito? Ang trosong sinasabi ni Jesus na nakabalandra sa mata ng isang humuhusga ng mali ay ang kanyang pagiging judgmental o mapanghusga mismo. Yun yung trosong nakabalandra sa kanyang mata, pagiging judgmental o mapanghusga mismo. At hindi ang anumang kasalanan na kanyang nagawa. Ulitin ko, ang trosong sinasabi ni Jesus na nakabalandra sa mata ng isang humuhusga ng mali, ay ang pagiging judgmental mismo o mapanghusga mismo at hindi ang anumang kasalanan na kanyang nagawa. Kung kayo ay nagkasala ngayon at bukas ay nakita ninyong mali ang ginagawa ng inyong kapatiran o ng isang kapatid, may karapatan kayo bilang kapatid kay Kristo na ituwid o sawayin ang kapatid na yun. Pero, kung ikaw ay mapanghusga, may diwa ka ng panghusga, kahit wala kang ginagawang kasalanan, sabihin natin na perfect ka, wala kang ginagawang kasalanan, pero may papanghusgang spirito ka, hindi ka makakapanghusga ng tama. Hindi ka makakapaghusga ng tama. Dahil ang mangingibabaw sa iyo ay yung troso na nasa iyong mata. Yung pagiging judgmental mo. At mayroon ganun mga tao. Hindi sila gumagawa ng kasalanan. Hindi sila gumagawa ng mga obvious na kasalanan. Hindi sila nanlalait ng kapwa. Hindi sila nangiinsulto. Hindi sila nangungundinan ng kanilang kapwa. Hindi sila nandaraya. Pero meron silang judgmental spirit. Sila ay mapanghusga. Hindi sila tahasang nagsasalita laban sa isang tao. Hindi sila tahasang nagpapakita ng galit o inggit. Hindi sila nangiinsulto. Tahimik lang sila. Wala kayong marinig sa kanila. Pero lumalabas yun kapag sila ay humusga na. Lumalabas yun kapag sila ay humusga na. Lumalabas ang inggit, galit, pagiging malisyoso, yung malisya, yung sama ng loob, lumalabas yan sa paghuhusga. At kapag ang unang umiral sa atin ay ang paghahanap ng butas para makapamintas, okay, yung galit, pagkamuhi, sama ng loob, at inggit, hindi natin aalamin ang totoo tungkol sa isang tao at iyan ang magsisilbing troso na nakabalandra sa ating mata at dahil dyan, hindi tayo makakahusga ng tama. Magiging bias tayo o may pagkiling ang ating paghatol. At iyan ang ayaw ni Jesus na ibigay natin sa ating kapwa dahil hindi nila kailangan ang ganyang pangungusga. Ngayon, sa
Sa verse 6, ang sabi, verse 6 ng Matthew 7, ang sabi ni Jesus, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perla sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Muli, huwag ibigay sa isang tao ang hindi niya kailangan. Never let him or her get from you what he or she doesn't need or deserve. Huwag ninyong ibigay o gawin sa inyong kapwa ang isang bagay na hindi niya kailangan tanggapin o dapat tanggapin. Madalas, ang pagkaunawa natin o pagkaunawa na marami sa talatang ito ay ganito. Huwag ibibigay ang salita ng Diyos o anumang bagay na ukol sa Diyos sa mga taong nire-reject ito o sa mga taong hindi karapat dapat tumanggap nito. Halimbawa, nagbabahagi ka ng Word of God, no, sa isang grupo ng mga tao. Pagkatapos, mayroong tumayong isang lalaki doon at nilait-lait ang salita ng Diyos, nilait-lait ang gawain ng Diyos. Pagkatapos, lumayas yung tao na yun. Para i-comfort mo o paglubagin mo yung loob ng mga tao doon at ang iyong sarili, babanggitin mo ngayon yung verse na ito, babasahin mo yung verse na ito. Sasabihin mo, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nito. O niya, sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yun. Katulad ng tao na yun, yuyurakan niya ang salita ng Diyos. Hindi siya karapat dapat sa salita ng Diyos. Yun ang maaaring at madalas na nangyayari. Sapagkat yun ang unawa. Yun ang karaniwang unawa sa talatang ito. Tama ba yun? Tama ba ang pag-quote ng verses na yun? O yung verse na yan, yung verse 6, sa ganung senaryo? Yun ba ang dapat banggitin? Tama ba yung pagkaunawa nung nagsalita? Yung nagtuturo ng salita ng Diyos? Of course, mali, di ba? Dahil hindi ganoon ang diwa ni Jesus. Hindi ganoon ang puso ni Jesus eh. Hindi ganoon ang puso si God. Actually, si God nga, kahit na nilait-lait na si Jesus ng kanyang mga kababayan, dinuran pa siya, pero minabuti pa rin ni God na mamatay si Jesus doon sa krus para sa mga nanlait sa kanya. Kung tutuusin, hindi sila karapat dapat kay Jesus dahil nilait-lait na nga nila si Jesus, pero tinuloy pa rin ni God na mamatay si Jesus sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga kapwa niya. At sa atin, lahat ng tao, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. May mga tao na talagang nilalait si Jesus, nilalait si God, hanggang sa ngayon, pero si Jesus ay namatay para sa kanila. So, ibig bang sabihin na dahil ni-reject nila si Jesus ngayon, o ang salita ni Jesus, ang salita ni God, hindi na sila karapat dapat tumanggap noon? At wag dapat ibigay sa kanila ang banal na bagay? Huwag ibigay ang perla sa mga baboy, ang banal na bagay sa aso. Yung bang ibig sabihin nun? Yun ang unawa, di ba? Pero mali yung ganun pang unawa, pagkaunawa sa talatang ito. So, anong ibig sabihin ng verse na to? Ang sinasabi ng talatang ito ay huwag ibibigay sa sino man ang isang bagay na hindi niya kailangan dahil hindi kaya ng kanyang powers. Huwag ibibigay ang isang bagay na hindi kailangan ng isang tao dahil hindi kaya ng kanyang powers. Anong powers? Yung kanyang abilidad, yung kanyang interest, yung kanyang disposition. Hindi pa kaya, hindi pa niya interest yun. So, huwag ibibigay sa kanya. Aanhin ng aso ang banal na bagay. Halimbawa, yung Biblia, ano niya yun? Lalapain niya lang yun kahit na kainin niya yun.
Makakabusog ba sa kanya yun? Magbibigay ba ng nourishment sa kanya yun? Matutunaw ba ng sikmura niya yung Biblia? Lalo-lalo na kung hardbound yung ibibigay mo sa kanya. Matutunaw ba ng sikmura niya yun? Yung perlas ba? Makakabuti ba yun sa baboy? Kailangan ba ng baboy yung perlas? Makakabusog ba sa kanya yun? Makakain niya ba yun? Maaaring makain niya yun, pero matutunaw ba ng sikmura niya yun? Hindi kayang tunawin ng sikmura niya yun at hindi makabibigay ng kabusugan sa kanya yun. Hindi makabibigay ng kalusugan para sa kanya yun. Hindi niya kailangan yun. Kailangan niya yung tamang pagkain. Kailangan ng aso ang tamang pagkain para sa kanya. Hindi yung perlas at hindi yung Biblia o anumang banal na bagay. Kaya please, huwag ninyong ibigay sa isang tao ang hindi niya kailangan tulad ng panghuhusga, pagkondena, panlalait, paninigaw, pambubulyaw. Hindi kailangan ng sino man ang bagay na yan. Kaya huwag niyong ibibigay yan. At iba sa atin, actually marami sa atin, marami sa mundo, ang tumatanggap ng mga ganyan sa araw-araw. Bawasan natin yung bilang sa ibabaw ng mundo. Bawasan natin yung bilang sa loob ng iglesia at bawasan natin yung bilang sa komunidad ng libis ng mga taong tumatanggap ng mga ganyang bagay, ng mga ganyang salita sa pamamagitan ng tayo mismo pag-iwas na gawin ng mga bagay na yan. Ibig sabihin, huwag tayong makiayon na gumagawa rin ng mga ganyan. Nagiging judgmental tayo. Humahatol tayo ng hindi tama. Kumukundina tayo ng ating kapwa. Nambubulyo tayo, nanlalait tayo, naninigaw tayo. Huwag natin ibigay. Bawasan natin ang bilang ng mga gumagawa niyan. Kung tayo dito, sa loob ng church, kung tayo ay mayroong 30 dito, at hindi natin gagawin yan, sa buong buhay natin, mababawasan ang bilang ng mundo na gumagawa niyan. At mababawasan din ang mga tao, ang bilang ng mga tao na tumatanggap niyan. Sapagat hindi na nila maririnig yun. Ang sa halip, maging bukang bibig natin ng encouragement. Ang papuri sa tao. Yan ang ibigay natin. Pero yung judgment, pagkondina, hindi kailangan ng sino man yan. Tayo nga, hindi natin kailangan yun eh. Although may mga tumatanggap, meron sa ating mga nakakatanggap ng ganyang bagay, pero hindi natin kailangan yun. At dahil ayaw natin nun, huwag din natin ibigay sa ating kapwa. Sa talatang ito, in verse 6, hindi usapan ang pagiging hindi karapat-dapat ng aso at baboy. Ang usapan dito ay makakatulong ba sa kanila ang gagawin mo? Kailangan ba nila ang ibibigay mo? Makabubuti ba sa kanila ang gagawin mo o ibibigay mo sa kanila? Yun ang usapan dito. Kung hindi makakatulong, hindi makakabubuti at hindi nila kailangan, huwag mong ibigay sa kanila. O huwag mong gagawin sa kanila. Dahil tiyak, ayaw mo rin nun. Ganon din sa'yo. Ayaw mo ng ganon. Kaya huwag nating ibigay ang hindi kailangan ng sino man. Ngayon, kung tumatanggap kayo ng mga bagay na hindi nyo kailangan, katulad ng mga ganyang bagay, ipag-pray nyo yung nagbibigay sa inyo ng ganyan. Maaring pastor, sabihin nyo, pastor, araw-araw na lang, ganyan ang tinatanggap ko mula kay bla bla bla. Panalangin mo sa kanya. Pero alam mo sa iyo na hindi tama yun. Hindi yun ang gusto ni Jesus. Ay, panalangin mo yung tao na yun. Pero ikaw, huwag kang magbibigay sa kanya ng ganyan. Huwag kang magbibigay sa kapwa mo ng ganyan. Iwasan ang pagiging judgmental, iwasan ang pagkondina, panlalait, pambubulyaw, paninigaw. Hindi kailangan ng mundo yan. Bawasan natin ang bilang ng tao sa mundo na tumatanggap ng ganyan sa pamamagitan ng pag-iwas natin mismo na gumagawa ng ganyang bagay. Ngayon, merong 4 na paraan para mailapat natin ang prinsipyong ito sa buhay ng iglesia. Sa buhay ng iglesia, Una, huwag pilitin ang isang tao na tanggapin si Jesus. Huwag nating ipilit sa tao na tanggapin si Jesus.
Kasi mayroong mga Kristiyano na talagang pinagpipilitang ipatanggap si Jesus sa kanila. Sa ibang tao. Minsan sa kagustuhan natin na patanggapin ng isang tao, natanggapin niya si Jesus sa kanyang buhay, kung ano yung sinasabi natin. Tinatakot natin tungkol sa judgment, tinatakot natin tungkol sa impyerno, tinatakot natin tungkol sa paghuhukom ng Diyos. Ano na yun human effort. Hindi na paraan ng spirito yun. Huwag nating ipilit, huwag nating pilitin ang isang tao na tanggapin si Jesus. Ipangaral natin ang pag-ibig ni Jesus, okay? Ipanalangin natin ang ginawa ni Jesus dun sa krus para sa kanila. Pero, at the end of the day, sila pa rin ang magpapasya nun. Huwag nating pilitin. Huwag tayong mainip. Hayaan natin na kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Huwag natin ibigay yung hindi nila kayang tanggapin pa sa ngayon. Hindi pa marahil, hindi pa sila okay dun Yung disposition nila, iba pa. Of course, pag halimbawa namatay sila at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin, meron silang responsibilidad na haharapin sa Diyos. Pero sa part natin, hindi natin pwedeng ipilit yan. Ayaw ni God, ang Diyos nga, hindi niya ipinipilit ang sarili niya sa tao Kung tutuusin, kaya niyang ipilit yun, di ba? Pero hindi ginawa ni Lord yun. Kaya huwag din natin ipilit sa isang tao na tanggapin niya si Jesus. Pangalawa, huwag ipuwersa ang discipleship program sa sinuman. Huwag ipuwersa ang discipleship program sa sinuman. Kung interesado, okay lang. Pero kung hindi, sayang lang ang panahon. Gusto natin, sa kagustuhan din natin na minsan na talagang lumago sila, ma-disciple sila, sinasama natin ang halos lahat sa discipleship program. Pero kalaunan, nauubos. Dahil nandun sila, dahil napuwersa lang. Hindi talaga tao sa puso. Sa kingdom of God, it's a matter of free will and heart. Yung puso. Kung may puso ka sa discipleship, kung sasabihin mo kay Lord, gusto kong lumago sa'yo, gusto kong maging malalim sa spiritual life ko, gusto kong maranasan pa ang pagkilos mo sa buhay ko, then discipleship is for you. Pero kung hindi mo interes yun, kahit na anong gawing turo sa'yo, walang mangyayari. Babalik at babalik ka rin doon sa default mo. Kung ano ka. Kasi yung puso ang mahalaga So, huwag ipuwersa ang discipleship program sa sinuman. Hindi lang para sa ating iglesia. Para sa lahat ng iglesia, dapat yan ang prinsipyo. Na huwag ipilit yan. Isang sacred thing yan Banal na bagay yan. Kaya pag pinilit mo yan, para mong inihagi sa isang banal na bagay sa aso. Hindi nila papansinin yun. Ano sila nakaupo, pero hindi sila magbe-benefit. Kung paano yung Biblia kapag kinain ng aso, hindi magbe-benefit yung aso. Pangatlo, huwag ipilit sa mga Kristiyano, sa Kristiyano ngayon, yung mga modern Christian, yung mga millennials, huwag ipilit sa mga Kristiyano ngayon ang sistema ng makalumang pamamaraan ng iglesia. Huwag ipilit yun. Nothing is sacred in the old way of doing church. Ulitin ko yun. Nothing is sacred in the old way of doing church. Walang banal. Walang banal sa lumang pamamaraan ng pagsasagawa ng iglesia. Akala ng iba, mas banal yung pamamaraan nung 1600, nung panahon ni Jose Rizal, o nung mga nauna pa, 1800 si Jose Rizal akala nila mas banal yung ganong pamamaraan, yung pag-awit ng mga himno, mas akala nila banal yun. Kaysa doon sa pamamaraan ngayon ng mga Hillsong at saka sa prayer book ko na ginawa ko, may awit doon, dalawa lang ang modern song. Lahat himno. Kasi yun ang preference ko. Mas gusto ko yun kapag sa prayer, sa devotion. Sa praise and worship, okay ako sa modern. Pero huwag natin ipilit yan sa mga bagong Kristiyano ngayon. Lalo na sa mga millennials. Hindi nila masisikmura yun Parang kinikilabutan sila pag nakakarinig sila ng mga
matatandang awitin na sa iglesia. Kaya huwag natin ipilit yun. Iba yung kanilang way ngayon. Iba yung kanilang nakagisnan. Meron ang isang, nabasa nga ako sa Facebook yung binabalikan niya yung nakaraan. Yung paglalaro ng mga bata noon, naglalaro ng shato, piko. Tama yun, maganda yung panahon mo. Pero yung panahon ngayon ng mga bata, computer na, hindi nila ma-appreciate yun. Kaya huwag tayo magsentimiento na hindi nila naranasan yun, hindi nila ginagawa yun. Nagbabago ang panahon Di ba? Alam natin yun, nagbabago ang panahon. Dati barot saya. Ngayon, makakapagsuot ka ba ng barot saya ngayon? Hindi na ganun. Iba yung nagbabago ang panahon. Sa iglesia din ganun. Sa atin ngayon, di ba? Last Sunday of the month natin, Cozy Sunday. Every last Sunday of the month, ganyan tayo. Na hindi proper, hindi talaga actual service. Pagtitipon pa rin, pero hindi actual service. Para sa ibang Kristiyano na legalistic, sabihin nila, hindi tama yan. Hindi church yan. Pero hindi nila na uunawaan na nung panahon ng unang iglesia, wala namang praise and worship talaga. Ang pagtitipon nun ay pagtitipon ng pamilya. Kaya nga magkakapatiran ang tawag. Isang pamilya. Nagtitipon sila para magpalakasan, maghingahan ng kanilang mga pasanin, magpanalanginan, magkwentuhan, magbalitaan ng kanilang mga nararanasan tungkol kay Kristo, mag-aral ng salita ng Diyos. Yan ang kanilang ginagawa. Umawit paminsan-minsan. Pero kung walang praise and worship, walang formal service, walang ganun. Nagkakainan sila, salo-salong nagkakainan. Tuwing magtitipon sila, may kasamang pagkain. Alam niyo sa Biblia, kung pag-aaralan ninyo, ang fellowship ng mga tagasunod ng Diyos, Old Testament man o sa New Testament, nahandun lagi yung pagkakainan. Kung pag-aaralan niyo, mayroong pagkakainan lagi. Kasi ang pagkakainan ay pamilya. Pamilya yun, pamilyang gawain. At iyan ang diwa ng iglesia sa Biblia. Kaya, yung Cozy Sunday natin, okay na ngayon, hindi masama yun. Baka may nag-iisip sa inyo na, diba, nagiging modern na tayo. Talaga naman, modern ang church ngayon. Hindi naman tayo makaluma. No? Lumilipas ang lumang pamamaraan. Pero, ang diwa ng pagkakapatiran ay hindi nawawala. Ulitin ko, lumilipas ang pamamaraan ng iglesia, pero hindi ang diwa ng pagkakapatiran. Basta nahandun yung diwa ng pagkakapatiran at pagiging Panginoon ni Jesus, kahit ano ang paraan ng pagsasagawa ng iglesia, walang problema. Makaluma man yan, o moderno, walang problema doon. Kung gusto mo, ang pamamaraan ng iglesia mo ay makaluma, pero nahandun ang diwa ng pagkakapatiran at pagiging Panginoon ni Kristo, okay lang yun. Kung gusto mo naman, ang sistema ng iglesia mo ay makabago, moderno, pero nahandun ng diwa ng pagkakapatiran at pagiging Panginoon ni Kristo, wala rin problema doon. Pero huwag ipilit sa mga Kristiyano ngayon ang makalumang pamamaraan. Dahil mas marami sa kanila, ang gusto ay yung kanilang panahon. Sino ba mga naglalaro ng songka ngayon? Ibigay mo yung songka sa anak mo, baka ipalo pa sa yan Baka bala pa tiradorin ka pa yung bala yung mga piyesa ng songka na yan. Hindi na kasi nila panahon yan Iba na yung panahon nila. So, huwag ipilit yun. At pangapat, huwag konsensyahin ang mga Kristiyano kung hindi sila dumadalo sa anumang gawain, lalo na sa prayer meeting. Huwag konsensyahin ang mga Kristiyano kung hindi sila dumadalo sa anumang gawain, lalo na sa prayer meeting. Hindi nila kailangan ng ganong pangkonsensya. Turo natin ang kahalagahan ng panalangin. Ituro natin ang dahilan kung bakit tayo nanalangin bilang magkakapatid. Pero, kung dumalo sila o hindi, nasa kanilang relasyon yun sa Diyos.
Usapan nila ng Diyos yun. Sila ang bahala. Ito silang dalawa ng Diyos ang magkakaintindihan doon. Kung sa panahon na darating ay sabihin ng Diyos sa kanila, anak, mahalaga ang prayer meeting, pumunta ka doon. Then, welcome. Ha? Pero kung ngayon, ayaw niya, hindi niya interest, nasa sa kanya yun. Pero huwag nating konsensyahin. Huwag nating ipilitin. Yan ang struggle ng maraming pastor actually sa prayer meeting. At dahil sa frustration, no, ng mga pastor, minsan binabanatan ng mga miyembro, kinukonsensya ang mga miyembro. Hindi kayo makatid ng prayer meeting, blah blah blah. Pero hindi dapat yun kasi it's again sa kingdom of God, it's freedom, free will. Pero turuan sila. Sabihin sa kanila, at ako ngayon sasabihin ko sa inyo, napakahalaga ng prayer meeting sa church. Pero nasa sa inyo yan. Ha? Kung nakikita nyo yung kahalagahan at gusto nyo dumalo, fine. Kung hindi nyo interest, wag, kayo pupunta. At baka pupunta lang kayo doon dahil nakonsensya kayo o ano, wag. Puso ang kailangan natin. Heart ang kailangan natin sa anumang gawain ng Diyos. Marahil may iba pang mga bagay na mailalapat natin, yung prinsipyo ng huwag ibibigay sa iba yung hindi na kailangan. Pero, ang pinaka mahalaga dito na personal application is huwag nating ibigay ang maling paghatol, ang pagkondena sa ibang tao. Sapagkat ayaw nating tanggapin yun. At dahil ayaw nating tanggapin yun, huwag nating ibigay sa iba. Sundin natin ang puso ni Jesus. Si Jesus hindi mapanghusga. At yung diwa niya, yung puso niya, ang gayahin natin habang tayo ay naglalakbay dito sa ibabaw ng lupa. Yun ang pamumuhay na pangkaharian na sinusundan ang puso ni Jesus. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa tanghaling ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Naway humayo kami na may pagpapala ninyo at mailapat namin sa aming buhay ang mga prinsipyong aming narinig. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen.